Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, mga minamahal ni Allah, tayo ay pinapatuloy natin ang pagtalakay sa mga bagay na ito ay may kaugnayan sa tinatawag natin na pagbebenta. Yung mga bagay na pwede at saka yung mga bagay na hindi pwede sa loob ng kalakalan o di kaya ay pagbebenta. So matatalakay natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay patungkol sa fi bay'i usul al-thimar. Fi bay'i usul al-thimar. Ibig sabihin nito tungkol sa pagbebenta ng mga punong may bunga. Kapag ang isang Muslim, kapag ang isang Muslim ay nagbenta ng puno, halimbawa puno ng datilis, o iba pang mga punong namumunga. Basta kung ito ay patungkol sa mga puno na namumunga. Kung ang puno ng datilis, halimbawa ay napulinahan na, ibig sabihin ay naipagbunga na, at ang bunga ng puno ay makikita o di kaya ay ito ay lumitaw na, ang bunga ay mananatiling pag-aari ng nagbenta. Maliban kung ito ay isama at kondisyonin ng bumibili sa kasunduan. Kung hindi ito kondisyonin ng bumibili, ang bunga ay para sa nagbenta. Ibig sabihin mananatili ang bunga na iyon sa nagbenta. Batay ito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a nakhlan qad ubbirat fathamaratuha lilbai' illa an yashtarita al-mubta'. Sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, sinumang magbenta ng puno ng datilis na napulinahan na, ibig sabihin ay naipagbunga na, ang bunga nito ay para sa nagbenta. Manatili ang bunga na ito ng yung nagbebenta. Maliban kung ito ay kondisyonin ng bumibili. Ibig sabihin, ang nagbenta ay may karapatan siyang pumasok. Halimbawa, sa loob ng mga taniman na iyon, may karapatan siyang pumasok sa taniman upang diligan, alagaan at anihin ang mga bunga. Kahit pa man ito ay naibenta na, yung puno naibenta na doon sa bumili. Hindi siya maaring pigilan ng bumili na pumasok. Dahil kailangan niya iyon upang mapangalagaan at makuha ang kanyang bunga. Ngunit, kung napagkasunduan ng bumili at ang nagbenta na ang mga bunga ay mapupunta sa bumili, ay pumayag dito ang nagbenta, magiging pag-aari na ng bumili ang bunga at wala na ring karapatan ang nagbenta nito. So ganun natin yun iniintindi mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa madaling salita, halimbawa sa usapan ng pagbebentahan ng mga puno, halimbawa, so kung mayroong binenta ito na mayroon ng bunga o di kaya ay naipagbunga na ito, napulinahan na, so nakadepende sa dalawang magkabilang panig. Kung halimbawa ay kondisyonin ito ng bumili na mapasa kanya yung bunga at pumayag ang nagbenta, so mapunta ang bunga na iyon sa pagmamay-ari na iyon ng bumili. Pero kung hindi ito na kondisyonan, so mananatili pa rin ang bunga doon sa nagbenta hanggat sa hindi pa niya ito maani o di kaya ay kuha yung mga bunga. So ngayon, dito naman tayo sa tinatawag na ar-riba. So matatalakay natin ang tinatawag na ar-riba. Ar-riba, ibig sabihin ng riba, huwa ziyadatu fi asya min al-mali makhsusah. Wa huwa naw'an, riba fadlin wa riba nasi'a. Ang tinatawag natin na patubo, yun ang tinatawag na riba. Upang maunawaan natin ang riba, yun yung patubo o di kaya yung may kaugnayan sa tinatawag na interes.
Ang kahulugan ng riba, ito ay dagdag o di kaya sobrang halaga sa ilang uri ng yaman o di kaya ay salapi na ipinagbabawal ito sa Islam. At mayroon itong dalawang uri. Kagaya ng sinabi natin, ito ay naw'an. Mayroon itong dalawang uri. Mayroon tayong tinatawag na riba al-fadl. Ibig sabihin, riba ng kalamangan o di kaya sobrang palitan. Ito ay ang pagpapalitan ng magkaparehong uri ng kalakal o di kaya binebenta na may hindi pantay na dami. Halimbawa, pagpapalit ng 100 kilo ng trigo o di kaya 100 kilo ng bigas sa 125 kilo ng trigo o di kaya ay bigas. For example, halimbawa, nagpalit yung dalawang tao. Ngayon, yung dalawang tao, meron siyang 100 kilo ng bigas. Ngayon, magpapalit silang dalawa at yung isa naman ay mayroong 125 na kilo. Ibig sabihin, may sobra doon sa tinatawag na pagpapalitan nila. Okay? At ganoon din halimbawa, pagpapalit ng isang sako o di kaya ay isang gantang ng datilis sa tinatawag na isang gantang at di kaya isa't kalahating sako ng datilis o di kaya ay gantang. For example, halimbawa sa pagpapalit ng isang sako ng halimbawa, sabihin natin isang gantang na datilis o di kaya ay sobra ito. Sobra ito sa kalahating kilo. Halimbawa, for example, 1 kilo ng datilis, tapos ipapalit sa 1 kilo at kalahati na datilis o di kaya gantang. So, yun ay tinatawag natin na sobra o di kaya ay mayroong tinatawag natin na kalamangan. Halimbawa din, pagpapalit ng 1 unsa ng pilak sa 1 unsa ng dirham ng pilak. So, ibig sabihin, hindi magkapantay ang dalawang pinapalit na bagay. Kaya naman, ipinagbabawal ito dahil may labis na natatanggap ang isang panig sa parihong uri ng kalakal. Okay. So, ano naman ang riba an-nasi'a? Ang riba an-nasi'a, riba dahil sa pagpapaliban. Ito yung riba dahil sa pagpapaliban. Ito ay riba na may kaugnayan sa pagpapaliban ng bayad o pagtanggap. At ito ay may dalawang uri. Una, riba ng jahiliyah, yung riba sa panahon ng kamangmangan. At ito ang riba na tinutukoy sa talata mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Sinabi niya sa suratu Ali Imran. Na ibig sabihin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nito kahulugan, o mga sumampalataya, mga naniniwala, mga sumasampalataya, huwag kayong kumain o tumanggap ng riba na pinapalago ng paulit-ulit. Halimbawa, sa ating tinutukoy, may utang ang isang tao na kapag dumating ang takdang bayaran at hindi siya makabayad, sasabihin ng nagpautang, palalawigin ko ang panahon ng pagbabayad, ngunit dadagdagan mo ang halaga ng utang. So ito, malinaw ito sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam at talamak ito lalo na sa atin. Merong halimbawa yung mga tao, nagpapautang sila at halimbawa hindi ito nabayaran sa mismong kasunduan ng araw. So yung nagpautang ay walang problema sa kanya. Bibigyan niya ng chance na makabayad pero meron na itong interest. Dadagdagan niya. Ibig sabihin ay meron na itong dagdag. So yun ang pumapasok doon ang tinatawag na riba. Pumapasok doon ang tinatawag na patubo. So ito ay alam natin ito at laganap ito. So ang ganitong gawain sa uri ng transaksyon ay hindi ito pinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam dahil meron itong kaugnayan sa tinatawag na patubo o di kaya ay riba. Ang dagdag na ito
ay riba at ipinagbabawal sa Islam. Yung dagdag na doon sa hiniram o di kay inutang na dinagdagan ng nagpautang sa kanya, yung halaga ng inutang, so yun ang ipinagbabawal, yun ang sinasabi natin na riba. For example, si Fulan o di kaya si brother nang hiram ng halimbawa ng 10,000. Ngayon, pagdating ng takdang pagbabayad, so hindi siya nakabayad halimbawa sa takda na iyon, sa sinagawa nilang kasunduan. Ngayon, so ang gagawin ng nagpautang sa kanya ay palalawigin niya. Ibig sabihin ay bibigyan niya ito ng interes. Kada buwan, halimbawa, kapag hindi nakabayad ay mayroong interes. So yung interes na iyon, yung tubo na iyon, yun ang tinatawag natin na riba, na ito ay pinagbabawal sa Islam. At kasama rin sa riba ng jahiliya, riba ng kamangmangan, ang pagbibigay ng 10 dinar kapalit ng 15 dinar na babayaran sa itinakdang panahon, maging ito man ay malapit o di kaya ay matagal. O di kaya ay matagal pa. Kaya ibig sabihin, halimbawa, pagbibigay ng 10 dinar kapalit ng 15 dinar na babayaran din. Ganun din sa sitwasyon na ito ay mayroon din itong tubo. Ibig sabihin, hindi sila meron itong sobra, o di kaya interest, na yun ang nagiging sanhi ng pagbabawal sa transaksyon na iyon o di kaya sa gawain na iyon na mayroong tinatawag natin na riba. Ang riba an-nasi'a, bilang dagdag paglilinaw sa riba an-nasi'a, ay nangyayari kapag may palitan ng mga bagay tulad ng ginto, pilak, trigo, sibada, o di kaya datilis. Ngunit hindi agad ibinigay ang kapalit at ipinagpaliban pa sa ibang araw. Halimbawa, nagpalit ng datilis at trigo, pero sa susunod pa ibibigay ang trigo. At ganoon din, nagpalit ng 10 gintong dinar at 120 na dirham na pilak, pero sa takdang araw pa ibibigay ang pilak. Sa madaling salita, ang palitan ay hindi agad natatapos at mayroon itong paghihintay o di kaya utang muna. Kaya ito ay tinatawag na riba an-nasi'ah. So ano nga ba ang hatol ng riba sa atin? Sa pananampalatayang Islam, sa katuruan ng Islam, ano nga ba ang hatol ng riba? Ang riba, o di kaya yung patubo, ay ipinagbabawal sa Islam batay sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At narito ang mga katibayan, di kaya sabihin nating dalil na ito ay pinagbabawal sa Quran. Mga talata sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya sa Suratul Baqarah, sinabi niya, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Pinapahintulutan ng Allah ang bintahan at ipinagbabawal ang riba. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah, yung pagbebintahan, ito ay pinahintulutan. Basta walang halong mga pinagbabawal sa pagbebintahan. Yung pagbebintahan na legal, so yun ang ipinapahintulutan sa atin. Ngunit, ipinagbawal ang tinatawag na riba o di kayo mga transaksyon na mayroong tinatawag natin na patubo. At ganun din, sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Ito yung binanggit din natin kanina na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Ali Imran, o mga sumampalataya, huwag kayong kumain ng tinatawag na riba na ito ay pinapalago ng paulit-ulit. Sa mga hadith naman na sa binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ukol sa tinatawag na riba, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa shahidayhi wa katibah. Rawahu al-Imam Ahmad. Isinumpa ng Allah ang kumakain ng riba at ganun din ang nagbibigay nito at ang dalawang saksi, yung dalawang saksi rito at ganun din at ang taga-sulat nito. Lahat sila ay kasama sa sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya ito ay napakatinding pagbabawal dahil kasumpa-sumpa itong mga gumagawa dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanyah. Rawahu al-Imam Ahmad. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang dirham ng riba na kinakain ng isang tao nang nalalaman niya ito, ashaddu min 36 zanyah, ay mas mabigat kaysa sa 36 na beses na pakikiapid. Subhanallah. Yung zina ay yung riba ay natatalo pa nito ang tinatawag na pangangalunya o di kaya pakikiapid. Dahil bakit? Tingnan ninyo, yung binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay asyaddu. Ibig sabihin ay mas mabigat pa kaysa sa 36 na beses na pakikiapid. So subhanallah, isang dirham lang ng riba na kinakain ng tao. So mas mabigat pa iyon. Mas sabihin nating worse pa sa tinatawag na paggawa ng tinatawag na pakikiapid ng 36 na beses. Nangangahulugan lamang na talagang mabigat ang hatol o di kaya ay mabigat ang pagbabawal sa tinatawag na pagkain ng riba. At ganun din, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, riba 73 baban, aysaruha an yankiha ar-rajulu ummah, wa inna arba ar-riba irdu ar-rajul muslim, irdu ar-rajul muslim. Rawahu Ibn Majah. Ang riba ay may 73 uri. Binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang riba ay may 73 uri. At ang pinakamagaan sa mga ito ay tulad ng pakikipagtalik ng isang lalaki sa kanyang ina mismo. At ang pinakamatinding uri ng riba ay ang pagsira sa dangal ng kapwa Muslim. Subhanallah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga nabanggit na mga dalil, mga katibayan na ito sa pagbabawal ng riba ay napakatindi. Napakatindi. Kaya marapat na maiwasan ng isang tao ang mga ganitong mga transaksyon, yung mga bagay na ito na mayroong patubo, dahil ito ay simple man sa paningin ng mga tao, pero alam natin ang hatol na ito ay napakabigat sa atin sa pananampalatayang Islam, at lahat ng mga gawain na may kaugnayan sa riba, patubo ay ito ay hindi pinapahintulutan sa atin. At ganun din yung paggawa ng riba, hindi natin namamalayan na isa pala ito sa kabilang sa mga nakakapahamak na mga malalaking kasalanan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Qil, ya Rasulullah, ma hiya? قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم ورواه أبو داود. Sa hadith na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa nabanggit niya dito, sinabi niya, iwasan ninyo ang 7 nakapapahamak na kasalanan. 7 mga nakakapahamak na kasalanan. Ibig sabihin, mga malalaking kasalanan na mayroon itong mabigat na kapahamakan ang magiging resulta nito. Lalo na sa kaparusahan nito. Kaya doon sa nabanggit, kabilang sa binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay aklu riba. Ibig sabihin ay ang pagkain ng riba, yung pagkain ng nagaling sa riba o di kay patubo. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid kong Muslim, lalo na yung mga taong mananampalataya sa Allah na nasa lugar sila o di kaya ay nasa sitwasyon sila ng pagbebenta o di kaya sa mga bagay na ito. So, iwasan natin ang tinatawag na riba o di kaya iwasan natin ang may kaugnayan sa patubo.